Humusay sa buhay dahil parating dinagan. Araw-araw ay ginagalingan, kilos ng kilos parang puwet na. Magandang gabi mga boss amo. Yan. Magbibigay lang tayo ng content tips doon sa mga naka-ADB na minsan naghahanap ng magagandang langis, kung ano bang langis na maganda. So, bilang shop owner, medyo may mga experience na din sa mga langis kung anong maganda. Kasi usually tulad nung ADB natin, magaspang yung andar niya, kumbaga ma-vibrate siya. Wala po yun sa panggilid, hindi po apektado sa panggilid yun, lalo na hindi naman tumatakbo, kumbaga naka-steady lang siya, naka-andar, hindi mo siya nire-rev, nandoon lang siya, naka-steady lang siya, naka-andar, ma-vibrate siya, which is normal yan. Kumbaga ang ibig sabihin nun, hindi ganun ka-smooth yung ano natin, yung makina. So anong mga kailangan doon? Merong dalawang kailangan doon para maging maganda yung andar ng makina, kumbaga magiging smooth yung makina niya. Unang-una, langis. Sa langis, isa yan sa nakakapagpa-vibrate din ng ano, kumbaga hindi siya ganun kaganda yung langis na nagagamit. So pangalawa, sa gas. Oo, bakit ko nasabi sa gas? Kasi experience ko na yon. Na gumawa na din ako ng content yan. So gagawa ulit ako ng content yan para sa gas. So ngayon, para sa mga nagtatanong kung anong langis ang maganda at bakit ko nasabi kung bakit maganda yung langis na yun para sa ADB natin, siguro sa ibang motor gumagamit na din ng ganito, yung mga ano lang, yung mga nakakaalam lang kung okay ba tong langis na to. Madami gumagamit na ito din. So bakit? Gumamit na kasi ako ng ano, na halos na-try ko na din naman kasi lahat ng langis. Yung mga kilalang mga langis tulad ng Motul, Shell, yan yung mga brand, PowerTech o kaya Pertua, yan mga ganyang langis. Okay yan. Saka may nasa pa Lucas, yun, mga ano yan, mga magagandang langis din yun. Madami pang iba din, di ko na maisa-isa kasi madami tayo. Kasi top 1, okay din si top 1, ano din top 1, basta't makuha mo lang yung ano, yung original, kasi meron din sabi naglalabasan kasi mga ano, mga peking langis ngayon. Magtataka ka. Tsaka iwasan din natin gumamit ng mineral. Yun yung mineral, napakadelikado nun sa mga motor natin. Kasi bakit delikado yung mineral? Ang mineral kasi mabilis siya matuyo. Kumbaga hindi siya katulad nung synthetic lang talaga o fully synthetic na langis na medyo pang matagalan talaga. So ito, re-reveal ko na kung ano yung langis na gamit ko. Before, ang gamit ko talaga is Shell, yung kulay gray na dati siya 5W40 yun, ngayon naging 0W40 na siya, pero fully synthetic yun, yung kulay gray yung pinakabalot niya, pinakabote. So ito yung gamit kong langis. Eto, minsan kasi nagtry ako nito, dati natry ko na din to, medyo pricey lang kasi kaya hindi ko siya masyadong ginagamit noon. Then nag-go ako sa Shell o kaya yung Motul na parang gold, yun ang ginagamit ko noon. So ito, okay to sa akin sa motor, basta ang motor lang natin pagkagaling ng standby, example, nakaparada siya doon ng matagal, pagpaandar nyo, huwag nyo kaagad i-rev kasi yung head nun umaasa lang yun sa talsik nung langis, kumbaga hindi pala talaga siya naka-lubricant nun. So kailangan natin yon, napakalaking bagay nung paandarin muna natin siya, kahit isang minuto lang, makasirculate lang yung langis. Yun yung kagandahan doon, na hindi natin kaagad i-rev kasi yung puwersa nun, magkakaroon kaagad ng puwersa doon sa head, sa cams, sa tensioner guide, sa tensioner, sa chain, yun, magkakaroon ka agad ng puwersa doon. So wala pa, hindi pa na-lubricate yun, so doon minsan nagkakatama yung cam bearing, yung cams, yan yung mga nagkakatama kasi na-puwersa siya kaagad, wala pan langis yun. Kaya napakahalaga nung pagkaandar, huwag mo nang i-rev, yung normal lang na push, umandar na siya, ayaw muna natin kahit isang minuto lang, mag-circulate lang yung langis, umiikot lang doon kasi nakababa lahat yun.
mapapansin nyo, sa unang andar talaga yan, mabibrate. Pero pag nakaikot na yung langis, dun yung makikita na mababawasan yung vibrate. So ngayon, dun papasok yung isa pang sinasabi ko na nakakapagbabawa sa vibrate. Kumbaga mas pino yung ano ng makina, yung mga gas na high octane like 95 to 97 to 100. So pinaka mare-recommend ko doon sa langis sa gas na yon, sa tatlong yon, yung 97 ng Shell o kaya 95 ng Shell. Bakit ka mo? Na-try ko yon nung nagpagas ako ng unleaded, tapos nagpagas ako ng 95, 97. Nakita ko na narinig ko na mas pino yung tunog ng makina, hindi siya mag-aralgal. Doon din sa mga nagtataka bakit unleaded yung mga nire-recommend sa mga motor natin. Iilan lang din ang mga nakakaalam nito. Kumbaga, pag sinabi nilang unleaded na kaagad yung pupasok sa kanila, sa isip nila na yun yung pinakamababang octane, yun na yung unleaded. Hindi po yun. Lahat po ng gas ay unleaded yan. Unleaded yan. Kay 95 ay kay 94, 91, 97, 100 octane, unleaded pa rin yan. Bakit ka mo tinawag silang premium? Okay, racing, kasi yung octane nun tumaas. Doon po nagkakaiba yon. Pero yung tatlong yon, unleaded, premium o racing, o kung ano man tawag dyan sa ibang dealer ng mga gas station, is same lang yon. Lahat yon unleaded. Kumbaga meron tayong nakukuha na pag kaalaman. Kaya huwag kayong matakot na magpagas ng premium kahit unleaded yung nakalagay doon, kasi lahat ng gas unleaded. Mapapansin niyo, subukan niyo lang pagkumparahin niyo para kayo mismo makapagsabi na okay pala yung gas na mas mataas. Medyo mainit siya sa makina, pero napakaganda ng benefits dun sa makina. So ganito, sampulan din natin sa speed. Pagas ka ng unleaded, yung mababang octane na 94 o kaya 91 ata yan, mga ganyan. Ibirit mo, sabihin natin pagkumparahin mo yun, ibirit mo yon mga 100 meters, mapapansin mo yung takbo doon. Pagkumparahin mo yung unleaded na tinatawag nilang yung mababang octane doon sa high octane, makikita mo yung difference nun kung anong response ng makina. So yun. Pag sinabing unleaded, huwag ka agad ipasok sa isip na yung unleaded, yung pinakamababang uri ng gas ang ipapagas natin. Kasi ang unleaded, yung may mababang octane, mas madaming carbon deposit ang maiiwan nun. Di katulad ng mga high octane, kasi yung friction doon sa loob ng combustion, sa loob ng piston sa kasahid, mas maganda. Less carbon ang maiiwan doon. Yun yung benefits ng high octane. Kaya ayan, okay yun na gamitin natin. So papakita ko din yung langis na ginamit ko nung nag-change oil na ako. Every 1,000 lang pala ako nag-change oil. Ganun lang ako mag-change oil. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo paabutin ng 1,500, 2,500, 3,000 o ilan mang odo yan, nasa sa inyo yon. Ako kasi hindi ko nire-race yung motor sa mga ganung bagay. May iba naman, chinecheck nila yung viscosity bago sila mag-change oil. Kahit umabot yan ng 2,000, 3,000, chinecheck nila yung viscosity nung langis kung okay pa ba, kung lumapot pa na ba siya o medyo umalagnaw pa rin. Okay din yung ganon. Pero sa akin hindi, naka-base ako sa takbo. Huwag po kayong magbe-base kung ilang buwan kayo mag-change oil. Mas the best yung naka-base ka doon sa odometer, kasi mas accurate yon. Kasi araw-araw hindi naman consistent yung takbo natin na dito lang ako tatakbo. 100 meters lang ang lagi kong tinatakbo, kaya kailangan ka dito. Yun lang yun. Hindi. Araw-araw pabago-bago yung takbo natin. Kaya odometer ang ating
babasihan ng pag-change oil. Good luck! Sana may nakuha kayong aral sa akin.